Unti-unting nagdilim ang paningin ni Marites. Ang boses ng kanyang guro sa araling panlipunan ay parang nanggagaling sa ilalim ng tubig, malayo, at hindi na niya maintindihan. Hindi ang mga petsa ng kasaysayan ang laman ng isip niya, kundi ang kumakalam niyang sikmura. Isang pirasong tinapay at tubig. Iyon lang ang laman ng tiyan niya mula pa kagabi. Hindi na naman siya pinasabay ni Tita Beatrice sa hapunan. Parusa daw sa pagiging pabigat. Isang mahinang bulungan mula sa kanyang likuran ang tumusok sa kanyang tainga. Mas malinaw pa sa leksyon ng guro. Tingnan mo si Marites, parang hihimatay na. Hayaan mo siya. Akala mo kung sinong rich kid, pero mas mukha pa siyang pulubi sa akin. Napakagatlabi si Marites. Pinilit niyang ituwid ang kanyang pagkakaupo. Ipinikit ng mariin ang mga mata para itaboy ang itim na tuldok na nagsisimulang sumayaw sa kanyang paningin. Huwag dito. Huwag ngayon. Parang isang kulog na umalingawngaw sa isip niya ang boses ng kanyang madrasta, ang malamig at madiin na boses ni Beatrice. Subukan mong gumawa ng kahit anong eksena sa eskwelahan, Marites. Subukan mong ipahiya ang pangalan ng pamilya. Malilintikan ka sa akin pag-uwi mo. Naramdaman niya ang multo ng mga daliri ni Beatrice na humahablot sa kanyang buhok. Ang sakit na tila totoo pa rin hanggang ngayon. Kailangan niyang maging normal. Kailangan niyang magpanggap na okay lang ang lahat. Tulad ng laging niyang ginagawa. Ngunit ang katawan niya ay may sariling isip. Ang sahig na kinatatayuan ng kanyang upuan ay nagsimulang umalon. Ang blackboard sa harap ay naging isang malaking itim na kawalan. Sinubukan niyang humawak sa gilid ng kanyang desk, ngunit ang kanyang mga kamay ay wala ng lakas. Tila sila'y hindi na kanya. Isang hininga. Isang mahabang, nanginginig na hininga. At pagkatapos, wala na. Gumuho ang kanyang mundo sa isang nakabibinging katahimikan na sinundan ng isang malakas na kalabog ng upuang tumumba at sabay-sabay na sigaw ng kanyang mga kaklase. Amoy alcohol. Iyon ang unang pumasok sa kamalayan ni Marites. Ang matapang na amoy na yon, kasama ang pakiramdam ng isang magaspang na kumot sa kanyang balat. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Nasa klinik siya ng eskwelahan. May mga boses sa di kalayuan, boses ng school nurse. Opo. Bigla na lang po siyang bumagsak sa klase. Mababa po ang kanyang blood pressure at mukhang ilang araw na pong hindi kumakain ng maayos. Napapikit muli si Marites. Nararamdaman na niya ang paparating na isang mahabang mesa na gawa sa dark mahogany ang sentro ng conference room sa pinakatuktok ng RGC Tower. Sa paligid nito ay nakaupo ang mga pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Lahat ay nakatingin sa iisang lalaki na nakatayo sa dulo. Si Ricardo Sarmiento. The proposal from the Japanese investors is good, but it's not great. Deklara niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpatahimik sa buong silid. We are not here to be good. We are here to dominate. I want a revised plan on my desk by Monday morning. I dismiss na ang meeting. Walang tumutol, walang nagtanong. Ang salita niya ay batas. Isa-isang nagsitayuan ang mga board member, nagliligpit ng kanilang mga mamahaling laptop at leather-bound na folder. Ganito ang mundo ni Ricardo. Isang mundo ng mga numero, ng mga kontrata, ng kapangyarihan. Isang mundong kontrolado niya. Ngunit biglang bumukas ng bahagya ang pinto ng conference room. Sumilip ang kanyang sekretarya, si Ana, na may pag-aalala sa mukha. Isang bagay na hindi pangkaraniwan. Alam ni Ana na walang sino man ang pwedeng umistorbo sa kanya sa gitna ng board meeting. Kumunot ang noo ni Ricardo. Isang tingin lang niya ay sapat na para manginig ang sino mang empleyado. What is it, Ana? Nanginginig ang boses ng sekretarya. Sir, may tawag po. Mula po sa eskwelahan ni Ma'am Marites. Urgent daw po. Pagkainis.
Iyon ang unang naramdaman ni Ricardo. Isang abala sa gitna ng isang araw na puno ng mga desisyong nagkakahalaga ng milyon-milyon. "Tell them I'll call back," malamig niyang sabi. "Sinabi ko na po, sir." Halos pabulong na sagot ni Ana. "Pero mapilit po sila. Kailangan daw po kayong makausap." Isang buntong hininga ng pagkayamot ang pinakawala ni Ricardo. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa mesa at sinenyasan si Ana na iwanan na siya. Ano na namang kalokohan ito ng batang iyon? Nag-away na naman ba? O baka naman nahuling hindi gumagawa ng assignment? Mga problema ng bata na wala siyang panahon para asikasuhin. Sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, habang mabilis na tinatahak ng driver ang daan, papunta sa eskwelahan, tinawagan niya si Beatrice. "Hello, Ricardo. Napatawag ka?" Malamig na sagot nito sa kabilang linya. "Beatrice, I'm on my way to Marites' school. They called. Anong nangyari?" Diretsong tanong niya. Narinig niya ang isang malalim na buntong hininga mula kay Beatrice, isang tunog na sanay na siyang marinig. Ang tunog ng isang nag-aalalang ina. "Hey Ricardo, ewan ko ba sa batang yan? Matigas talaga ang ulo," sabi ni Beatrice. May halong pagkadismaya sa boses. "Kanina pa ayaw kumain. Nagkukulong sa kwarto. Sinabihan ko na siya na hindi maganda ang nagpapalipas ng gutom. Pero alam mo naman yun. Kapag ayaw, ayaw. Siguro'y isa na naman na iyan sa mga paraan niya para makuha ang atensyon natin." Tumango-tango si Ricardo. Kahit hindi siya nakikita ng asawa, iyon na nga ba ang sinasabi niya? Isang eksena, isang paraan para makuha ang gusto. Pinapatunayan lang nito ang matagal na niyang iniisip na kailangan ni Marites ng mas mahigpit na pagdidisiplina. "Okay, I'll handle this," sabi niya bago ibaba ang tawag. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng marangyang eskwelahan, bumaba si Ricardo na may bigat sa bawat hakbang. Hindi ito ang teritoryo niya. Ang mga pasilyo ay puno ng mga drawing ng mga bata at mga masasayang kulay na sumasalungat sa madilim niyang kasuotan at seryosong aura. Itinuro siya ng isang guro papunta sa klinik. Bawat hakbang niya palapit ay nararamdaman niya ang pag-init ng kanyang ulo. Handa na siyang pangaralan ng anak sa pagiging pasaway nito. Binuksan niya ang pinto ng klinik at lahat ng galit at pagkainis na dala niya ay biglang naglaho na parang bula. Sa ibabaw ng puting kama, nakahiga si Marites. Hindi isang batang matigas ang ulo ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang maliit na katawan na balot sa kumot. Isang mukha na maputla, ang mga labi ay halos walang kulay. Ang buhok niyang laging maayos na nakatali ay ngayon ay nakakalat sa unan. Tila wala ng buhay. At habang papalapit siya, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa manipis niyang braso na nakalabas sa kumot, may isang bilog at naninilaw na pasa. Natigilan si Ricardo. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Ang ingay ng mundo sa labas ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang biglaang pagkabog ng sarili niyang dibdib. Ito ang anak niya. Ngunit sa sandaling iyon, para siyang tumitingin sa isang estranghero. Isang estrangherong tila dumaan sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Namatay ang lahat ng salita sa kanyang lalamunan. Ang hari ng RGC Tower ay biglang naging isang ordinaryong lalaki na nakatitig sa kanyang anak at sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi alam ang sasabihin. Bago pa man makakilos si Ricardo, isang malakas na tunog ng takong ang umaling-aungaw sa pasilyo. Palapit ng palapit. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Beatrice. Ang mukha ay puno ng perpektong pag-aalala. Ang mga mata ay bahagyang namumula na. "Ricardo, oh my God, Marites, anak ko." Ang kanyang boses ay naglalaman ng tamang-tamang timpla ng takot at pagmamahal. Mabilis siyang lumapit sa kama. Ang kanyang mamahaling pabango ay biglang pumuno sa amoy alkohol na silid.
Yumuko siya at niyakap ang walang kibong si Marites. Anong nangyari sa'yo, anak? Pinag-alala mo ako ng husto. Isang bahagyang panginginig ang gumapang sa katawan ni Marites nang maramdaman ang haplos ng madrasta. Napansin niyo ni Ricardo, isang maliit na detalye na muntik na niyang palampasin. Ngunit marahil, iyon ay dahil sa sinat o takot sa sitwasyon, sabi niya sa sarili. Humarap si Beatrice kay Ricardo. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ricardo, I'm so sorry. Sinubukan ko ang lahat. Ayaw niyang kumain ng almusal kanina. Nagkulong na naman sa kwarto. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya. Ang bawat salita niya ay tila isang patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa isip ni Ricardo. Nilalason ang katotohanang nagsisimula pa lang sanang mamuo. Ang pasa, Beatrice, may pasa siya sa braso, sabi ni Ricardo. Ang boses ay mababa at naghahanap ng kasagutan. Agad na napatingin si Beatrice sa braso ni Marites at ang kanyang mukha ay nabalot ng pagkagulat na agad namang napalitan ng malalim na kalungkutan. Hinawakan niya ang kamay ni Ricardo. Ang kanyang mga daliri ay malamig. Hindi ko alam, Ricardo. Maniwala ka sa akin, sabi niya. Ang boses ay basag. Madalas ko siyang nakikitang may mga pasa. Kapag tinatanong ko, sinasabi niyang nadapa siya o nabunggo. Pero minsan naiisip ko, baka sinasaktan niya ang sarili niya para makuha ang atensyon natin. Ang huling mga salita ay binitiwan niya na parang isang pahiwatig, isang masakit na sikretong napilitan siyang ilabas. Natahimik si Ricardo. Ang paliwanag ni Beatrice ay lohikal, masakit, pero lohikal para sa isang taong tulad niya na laging wala sa bahay, isang batang naghahanap ng atensyon mula sa isang amang laging abala, isang batang problema. Tumingin siya kay Marites na ngayon ay nakapikit na muli. Tila ayaw harapin ang mundong kanyang ginagalawan. Walang salita, walang pagtutol. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pag-amin sa kasalanan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Beatrice, ang kanyang asawa, na umiiyak ng tahimik sa kanyang tabi. Isang babaeng sinusubukan ng lahat para maging isang ina sa isang batang hindi niya kadugo. Sino ang paniniwalaan niya? Ang madaling paniwalaan. Ang mas komportable. Ang puso ni Ricardo ay nagsimulang kumiling kay Beatrice. Ang pagdududa ay napalitan ng pamilyar na pakiramdam ng pagkadismaya kay Marites. Binuksan niya ang kanyang bibig. Ang mga salitang puno ng awtoridad at pagkadismaya ng isang ama ay handa nang lumabas. Handa na siyang pagsabihan si Marites sa pagiging pabaya nito sa sarili at sa pagbibigay ng ganoong klaseng problema. Ngunit bago pa man may lumabas na salita sa kanyang bibig, isang kilusan sa may pintuan ang nakakuha ng kanyang pansin. Nakatayo doon si Aling Rosa, ang matandang kasambahay na nagsilbi sa pamilya nila mula pa noong nabubuhay ang una niyang asawa. Nakatayo lang ito roon, hindi gumagalaw. Ang mukha ay puno ng takot. Ngunit ang mga mata nito ay may ibang sinasabi. Ang mga mata ni Aling Rosa ay nakatitig sa kanya. Isang desperadong pagsusumamo na hindi niya maintindihan. At sa mga kamay nitong nanginginig, mahigpit nitong hawak ang isang luma, gasgas at mumurahing cellphone. Nakatayo sa may pintuan, pakiramdam ni Aling Rosa ay isa siyang multo sa sarili niyang mundo. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay halos hindi na niya makontrol. Ang hawak niyang luma at mumurahing cellphone ay basa na sa pawis ng kanyang palad. Sa loob ng 2 taon, naging anino lang siya. Isang aninong nagmamasid sa dilim, habang dahan-dahang pinapatay ng bagong ginang ang ilaw sa mga mata ng batang inihabilin sa kanya. Bawat sigaw na naririnig niya mula sa kwarto ni Marites, bawat platong walang laman na inilalabas niya, bawat pasa na nakikita niyang pilit tinatago ng bata
Sa ilalim ng manggas ng uniforme nito, lahat ay parang maliliit na punyal na tumutusok sa kanyang konsensya. Bumabalik sa kanyang alaala ang huling araw ng kanyang yumaong amo, ang tunay na ina ni Marites. Nakahiga ito sa kama, mahina na, ngunit may ngiti pa rin sa mga labi. Hinawakan nito ang kamay niya. Rosa, pangako mo sa akin. Alagaan mo si Marites para sa akin. Huwag mo siyang pababayaan. Isang pangako. Isang banal na pangako na sa loob ng 2 taon ay binigo niya dahil sa takot. Takot sa kapangyarihan ni Beatrice. Takot na mawalan ng trabaho sa katandaan niya. Ngunit ngayon, habang pinapanood niyang nilalason ni Beatrice ang isip ni Sir Ricardo, habang naririnig niya ang kasuklam-suklam na kasinungalingan na sinasaktan ni Marites ang sarili nito. Isang bagay sa loob ni Aling Rosa ang naputol. Wala nang masasaklap pa sa pananahimik habang ang isang inosente ay sinisira. Ang pangako niya sa kanyang yumaong amo ay mas matimbang kaysa sa takot niya kay Beatrice. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Sir Ricardo. Ang pagdududa ay napapalitan ng paniniwala. Ang bibig nito ay bumuka. Handa nang magbitiw ng hatol sa sariling anak. Ito na. Ito na ang huling pagkakataon. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Mabilis. Bago pa may makapigil sa kanya. Nilagpasan niya ang nurse. Nilagpasan niya ang mga gurong nakikiusyoso. Sa isang sandali na napalingon si Beatrice para kunin ang isang baso ng tubig, nahanap ni Aling Rosa ang kanyang pagkakataon. Isang maliit na siwang sa pagitan ng kasinungalingan at katotohanan. Dumiretso siya kay Sir Ricardo. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Nanginginig ang kanyang kamay nang iabot niya ang lumang cellphone. Sir, halos pabulong niyang sabi, ang boses ay puno ng desperasyon at determinasyon. Para po sa katotohanan, para kay Marites. Napatingin si Sir Ricardo sa kanya. Ang muka ay naguguluhan. Tiningnan nito ang mumurahing cellphone, isang bagay na tila hindi nababagay sa marangyang silid na yon. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Aling Rosa ang reaksyon ni Beatrice. Nakita niya ang paglaki ng mga mata nito, ang pagkawala ng kulay sa mukha nito. Isang saglit na sindak bago nito muling naibalik ang maskara ng pagiging isang biktima. Aling Rosa, anong ginagawa mo? Tanong ni Beatrice. Ang boses ay nagpapanggap na nag-aalala. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Ngunit huli na ang lahat. Ang atensyon ni Ricardo ay nasa lumang cellphone na. Kinuha niya ito mula sa kamay ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa cellphone patungo sa mga mata ni Aling Rosa at pabalik. Nawala ang pagkalito sa mukha ng CEO. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas mapanganib. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa matandang kasambahay. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat na tila kayang yumugyog sa buong gusali. Ano ang ibig sabihin nito, Rosa? Hindi na muling nagsalita si Ricardo sa eskwelahan. Sa isang tango lang, pinaalis niya ang nurse. Sa isang tingin lang, pinaalis niya si Beatrice at Aling Rosa pabalik sa sasakyan. Binuhat niya ang tulog pa ring si Marites. Ang bigat nito ay halos hindi niya naramdaman. Hindi dahil magaan ang bata, kundi dahil mas mabigat ang bakal na nakabara sa kanyang lalamunan. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Beatrice ay panay ang sulyap sa kanya. Sinusubukang magsalita. Ngunit isang senyas lang mula sa kamay ni Ricardo ang nagpapatahimik dito. Si Aling Rosa ay nakayuko sa isang sulok, nanginginig pa rin. Pagdating sa mansyon, inihatid ni Ricardo si Marites sa kwarto nito. Inihiga niya ito ng dahan-dahan at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, pinagmasdan niya ang natutulog na mukha ng kanyang anak. Isang mukhang hindi na niya kilala. Pagkatapos, bumaba siya. Hindi niya pinansin si Beatrice na sumusunod sa kanya. Dumiretso siya sa kanyang pribadong opisina
ang santuwaryo niya at nilak ang pinto. Ang tanging maririnig sa loob ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan at inilapag ang lumang cellphone sa makintab na mesa. Ilang sandali niya itong tinitigan. Isang mumurahing bagay na tila naglalaman ng isang sikretong kayang sumira sa perpektong mundong kanyang binuo. Sa wakas, kinuha niya ito. Pinindot niya ang power button. Unti-unting nagliwanag ang screen at ang bumungad sa kanya ay hindi isang generic na wallpaper, isang larawan. Isang larawan ng isang babaeng nakangiti, ang pinakamagandang ng ngiti na nakita niya sa buong buhay niya. Katabi nito ang isang batang babae na may malalaking mata at masayang tawa. Ang kanyang unang asawa, ang kanyang pumanaw na asawa, si Elena. At si Marites. Noong mga panahong alam pa nito kung paano tumawa. Humigpit ang paghinga ni Ricardo. Hindi ito cellphone ni Aling Rosa. Ito ang cellphone ni Elena. Ang cellphone na akala niya ay nawala na. Nakasama nitong inilibing. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang gallery. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Bawat larawan, bawat video, ay isang ala-ala ng buhay na kanyang pinabayaan, ng pamilyang kanyang kinalimutan, kapalit ng kanyang imperyo. Hanggang sa nakita niya ang mga bagong file, mga video na may petsang bago lang mga video na kuha sa mga sulok ng sarili niyang pamamahay. Nag-aalangan, pinindot niya ang unang video. Nagsimula ito sa isang nanginginig na kuha ng sahig, pagkatapos ay dahan-dahan itong itinaas. Ang boses na narinig niya ay halos magpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayusin mo ang pagkain mo? Boses ni Beatrice, puno ng galit na hindi pa niya kailanman narinig. Nakita niya sa screen si Marites, nakayuko sa mesa, nanginginig habang pinupulot ang mga butil ng kanin na natapon. Wala kang kwentang bata. Pabigat ka lang sa pamilyang ito. Akala mo ba mahal ka ng papa mo? Ginagawa ka lang niyang responsibilidad dahil kamukha mo ang nanay mong wala na. Isang malakas na sampal, naputol ang video. Napabitiw si Ricardo sa cellphone na para siyang napaso. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi ito totoo. Isang masamang panaginip. Ngunit ang kanyang mga daliri na tila may sariling isip ay muling gumalaw. Pinindot niya ang video file na nasa ibaba mismo ng video ng pananampal, isang lumang video. Petsa, 5 taon na ang nakalipas. Ang screen ay napuno ng mukha ni Elena. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa saya. Nasa hardin sila ng kanilang lumang bahay. Halika rito, mahal ko, malambing na sabi ni Elena. Itinutok niya ang kamera sa isang maliit na batang babae na tumatakbo palapit sa kanya. Ang buhok ay may lasong kulay rosas. Si Marites. Mama, look! Sigaw ng batang si Marites, ipinapakita ang isang bulaklak na kanyang pinitas. Ang ganda naman yan, anak, sabi ni Elena. At pagkatapos, nagsimula siyang kumanta. Isang pamilyar na oyayi. Ang kantang laging inaawit nito para patulugin ang kanilang anak. Ang malambing na boses ni Elena ay pumuno sa tahimik na opisina. Ang tawa ng batang si Marites ay sumabay sa kanta. Isang perpektong sandali ng purong pagmamahal at kaligayahan. Tapos na ang video. Nakatitig lang si Ricardo sa blankong screen. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang dalawang video. Ang isa ay puno ng karahasan at ang isa ay puno ng pagmamahal. Ay parang dalawang salamin na ipinapakita sa kanya ang bangin sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan. Ang bangin na siya mismo ang lumikha dahil sa kanyang kapabayaan. Ang sigaw ni Beatrice, ang tawa ni Marites, ang oyayi ni Elena. Lahat ay humahalo sa kanyang isip, isang nakabibinging symphony ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Hindi na niya napigilan. Isang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan.
Isang tunog na hindi niya alam na kaya niyang gawin. Isang ungol ng isang taong nasasaktan, isang taong nawasak. Yumuko siya sa kanyang mesa, ang kanyang malapad na balikat ay nayanig. At sa unang pagkakataon, mula noong namatay si Elena, ang dakilang si Ricardo Sarmiento, ang hari ng kanyang imperyo, ay umiyak. Hinayaan niyang bumuhos ang mga luha, luha ng galit para kay Beatriz, luha ng awa para kay Marites, at higit sa lahat, luha ng matinding pagsisisi para sa kanyang sarili. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang pangalan lang ang paulit-ulit na namutawi sa kanyang mga labi. Isang pangalan na parang isang panalangin, isang pagsusumamo, isang paghingi ng tawad sa isang taong hindi na niya muling makakausap. Elena, patawad. Sa labas ng opisina, nagpapalakad-lakad si Beatriz. Ang kanyang mga takong ay walang tunog na lumalapat sa mamahaling carpet. Kalmado siya. O pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na kalmado siya. Nasa itaas si Marites, natutulog. Nasa loob ng opisina si Ricardo, nag-iisip. At si Aling Rosa ay ipinadala niya sa kusina, malayo sa eksena. Nasa kanya ang kontrol. Ang lumang cellphone na yon, isa lang yung desperadong galaw ng isang matandang katulong. Ano man ang laman noon, kayang-kaya niyang paikutan. Sanay na siyang manipulahin si Ricardo. Ang kailangan lang niya ay tamang tiyempo at tamang mga salita. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang damit at buhok. Oras na para sa kanyang huling pag-arte. Ang pag-arte ng isang mapagmahal na asawa na nag-aalala para sa kanyang problemadong asawa. Dahan-dahan siyang kumatok sa pinto. Ricardo? Mahal? Okay ka lang ba dyan? Walang sagot. Kumatok siyang muli, mas malakas na ngayon. Ricardo? Nag-aalala na ako. Pakiusap, buksan mo ang pinto. Ilang sandali pa, narinig niya ang pag-click ng lock. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang Ricardo na bumungad sa kanya ay hindi ang Ricardo na kilala niya. Wala na ang malamig at makapangyarihang CEO. Ang nasa harap niya ay isang lalaking wasak. Ang mga mata nito ay namumugto at pula. Ang mamahalin niyang suit ay lukot na at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Tila siya isang basurang nakakalat sa sahig ng mansyon nito. Naramdaman ni Beatriz ang unang pamilipit ng takot sa kanyang sikmura. Ricardo, nagsimula siya. Ang boses ay malambing pa rin. Hindi siya pinatapos nito. Tumalikod lang ito at bumalik sa kanyang mesa. Iniiwang bukas ang pinto para sa kanya. Pumasok si Beatriz at agad na nanlamig ang kanyang mga kamay. Sa ibabaw ng makintab na mahogany desk, sa tabi ng isang family picture nila ni Ricardo, nakalagay ang lumang cellphone. Bukas ang screen nito. Anong ibig sabihin niyan? Niyan, tanong niya. Kahit alam na niya ang sagot. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Hindi sumagot si Ricardo. Dahan-dahan nitong kinuha ang cellphone at ipinihit ang screen paharap sa kanya. At pinindot ang play. Ang boses niya, ang sarili niyang sigaw, ang pumuno sa silid. Ang eksena kung saan sinasampal niya si Marite. Ang mga salitang binitawan niya. Wala kang kwentang bata, pabigat ka lang sa pamilyang ito. Natapos ang video. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat, mas nakakabingi. Isang desperadong gawa ng isang katulong Beatriz? Tanong ni Ricardo. Ang boses niya ay kalmado, walang emosyon, na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. O baka naman, sinasaktan ni Marites ang sarili niya? Ricardo, hindi yan totoo. Edit lang yan. Gawa-gawa lang yan ng matandang yan para sirain ako sa'yo. Desperadong katwiran ni Beatriz, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Talaga? Sabi ni Ricardo, pati ba ang boses mo, edited din? Akala mo ba mahal ka ng papa mo? Edited din ba yon, Beatriz?
Sa pag-ulit ni Ricardo ng kanyang mga salita, isang bagay sa loob ni Beatrice ang sumabog. Nawala na ang pagpapanggap, nawala na ang mga luha. Ang natira na lang ay ang purong, walang halong galit at inggit. Oo, ako nga yun. Ako nga ang gumawa niyan. Sigaw niya pabalik. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng kamandag. At alam mo kung bakit? Dahil sawa na ako. Sawa na akong maging anino lang sa bahay na ito. Sawa na ako sa batang yan na laging nagpapaalala sa akin na pangalawa lang ako. Nakapalit lang ako ng patay mong asawa. Natigilan si Ricardo, hindi sa pag-amin nito, kundi sa tindi ng galit na nakita niya sa mga mata nito. Ito ang tunay na Beatrice. Lahat ng ito, dahil lang sa inggit? Hindi makapaniwalang tanong ni Ricardo. Hindi lang yon inggit! Dumagundong ang sigaw ni Beatrice. Karapatan ko to. Karapatan kong maging reyna sa bahay na to. At ang anak mo, isa lang siyang basura na iniwan ng reyna na pinalitan ko. Sapat na. Narinig na ni Ricardo ang lahat ng kailangan niyang marinig. Hindi na siya nagsalita. Kalmado siyang lumapit sa intercom na nasa kanyang mesa. Pinindot niya ang isang button. Security! Utos niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Sa kabilang linya, sumagot ang hepe ng seguridad. Yes, Sir Ricardo? Tumingin si Ricardo kay Beatrice. Ang mga mata niya ay walang bahid ng anumang awa. Ilabas niyo ang babaeng yan sa pamamahay ko ngayon din at siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak pa rito kahit kailan. Ang ingay sa ibaba ay gumising kay Marites. Hindi ito ang karaniwang ingay ng mansyon. Ang mahinang ugong ng aircon o ang malayong tunog ng mga kasambahay na nagtatrabaho. Iba ito. Isang ingay na puno ng galit. Narinig niya ang boses ni Tita Beatrice, matinis at garalgal, sumisigaw ng mga salitang hindi niya maintindihan. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng kanyang papa, kalmado ngunit mabigat na parang bakal. At pagkatapos, mga yabag na nagmamadali, isang pinto na bumagsak, at ang tunog ng isang sasakyang humarurot paalis. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa sigawan. Nakatayo sa gitna ng kanyang malaking kwarto, naramdaman ni Marites ang pamilyar na kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Ang katahimikan ay laging nangangahulugan ng parusa. Kapag tumatahimik si Tita Beatrice, iyon ang pagkakataong hinihila nito ang kanyang buhok o tinutulak siya sa pader. Ang kanyang unang reaksyon ay magtago. Mabilis siyang tumakbo, papasok sa kanyang walk-in closet. Sa pinakasulok nito, sa likod ng mga nakasabit na bestida na hindi naman niya kailanman gustong isuot. Doon, sa dilim, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at isinubsob ang kanyang mukha. Dito siya ligtas. Walang makakakita sa kanya rito. Ilang minuto ang lumipas na parang oras. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Pagkatapos, narinig niya ito. Ang dahan-dahan at mabibigat na yabag, papalapit sa kanyang kwarto. Yabag ng kanyang papa. Bumukas ang pinto ng kanyang silid. Hindi ito bumagsak. Dahan-dahan lang itong bumukas. Ngunit para kay Marites, ang tunog na yon ay kasing lakas ng isang pagsabog. Narinig niya ang mga yabag na iyon na tumigil sa gitna ng kwarto. At pagkatapos, muling katahimikan, sumilip siya sa maliit na siwang ng pintuan ng closet. Nakita niya ang kanyang papa na nakatayo roon, nakatalikod sa kanya. Ang mga balikat nito ay nakakuba. Isang imaheng hindi pa niya kailanman nakita. Ang kanyang papa ay laging tuwid, laging matikas, parang isang hari. Ngayon, para itong isang gusaling gumuho. Dahan-dahan itong lumingon. Nakita ni Marites ang mukha nito at napasinghap siya. Ang mga mata ng kanyang papa ay pula at namamaga. May bakas ng mga tuyong luha sa pisngi nito. Wasak. Iyon ang salita. Ang kanyang makapangyarihang ama ay wasak. Naglakad ito palapit sa closet. Bawat hakbang ay mabigat at nag-aalangan.
Huminto ito sa tapat mismo ng pintuan. Hindi ito nagsalita. Tila alam nitong nandoon siya sa loob. Dahan-dahan, dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang kamay. Ang mga daliri ay nanginginig. Akmang bubuksan ang pinto. Ngunit ang katawan ni Marites ay hindi na nakinig sa kanyang isip. Ang mga taon ng takot at sakit ay mas malakas. Ang imahe ng kamay ni Beatrice na humahablot sa kanya, ang sakit ng sampal, ang lamig ng sahig, lahat ay bumalik sa isang iglap. Para sa kanya, ang kamay na yon ay hindi kamay ng kanyang ama. Ito ay kamay ng panganib. Huwag po. Ang sigaw ay mahina at garalgal, ngunit sa katahimikan ng silid, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. Agad na napaatras si Marites, itinulak ang sarili palayo sa pinto, hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. Nanginginig ang buo niyang katawan. Sa labas ng closet, ang kamay ni Ricardo ay nanigas sa hangin. Ang sigaw ng kanyang anak ay tumusok sa kanyang puso na parang isang kutsilyo. Nakita niya ito sa siwang ng pinto, ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Takot sa kanya. Ang sakit na naramdaman niya sa sandaling iyon ay higit pa sa anumang sakit na kanyang naranasan. Ang pagkawala ng kanyang asawa, ang pagbagsak ng stock market, ang pagkakanulo ni Beatrice, lahat ay walang-wala kumpara sa sakit na makita ang sarili mong anak na nanginginig sa takot sa'yo. Gumuho ang lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod. Dahan-dahan, lumuhod si Ricardo sa sahig, sa tapat ng pintuan ng closet. Hindi na siya isang CEO, hindi na siya isang hari. Isa na lang siyang ama na sinira ng sarili niyang kapabayaan. Hindi na siya nagtangkang lumapit pa. Ang espasyo sa pagitan nila ay isang bangin na siya mismo ang humukay. Yumuko siya. Ang kanyang noo ay halos sumayad na sa sahig. At mula sa kaibuturan ng kanyang wasak na kaluluwa, isang salita ang namutawi sa kanyang mga labi. Halos isang pabulong na puno ng pagsisisi. Anak. Nabasag ang kanyang boses. Patawarin mo si Papa. Kinabukasan, ang mansyon ay binalot ng kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikang puno ng takot na dala ni Beatrice, kundi isang katahimikang mabigat at malungkot. Puno ng mga salitang hindi masabi. Alam ni Ricardo na hindi niya kayang ayusin ang lahat sa isang gabi lang. Ang sugat ni Marites ay masyadong malalim at siya, bilang ama, ay walang alam kung paano ito gagamutin. Kaya ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagawa noon. Humingi siya ng tulong. Sa isang tahimik na opisina na may malalambot na sofa at mga halaman sa bawat sulok, naupo silang tatlo. Si Ricardo, si Aling Rosa at si Marites na mahigpit na nakakapit sa damit ng matanda. Sa harap nila ay isang babaeng may malumanay na ngiti. Si Dr. Santos, isang child psychologist. Magandang umaga, Marites. Bati ng doktora. Hindi sumagot si Marites. Nakayuko lang ito. Ang buhok ay nakatabing sa kanyang mukha. Sinubukan muli ng doktora. Kamusta ang araw mo? Katahimikan. Bumaling si Dr. Santos kay Ricardo. Ang mga mata nito ay hindi mapanghusga, ngunit puno ng isang pag-intindi na tila tumatagos sa kaluluwa niya. Mr. Sarmiento, pwede niyo po bang ikwento sa akin ang isang tipikal na araw para kay Marites? Napatigil si Ricardo. Isang simpleng tanong, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahirap sagutin dahil hindi niya alam. Ako po, madalas ay nasa opisina. Nagsimula siya, ang boses ay mababa at puno ng kahihiyan. Maaga akong umaalis, gabi na akong umuwi. Ang asawa ko, si Beatrice, ang siyang nag-aasikaso sa bahay. Bawat salitang binibitawan niya ay parang isang pag-amin sa kanyang kasalanan sa harap ng isang korte na pilitan siyang ilahad ang kanyang kapabayaan, ang kanyang pagiging bulag. Habang nagsasalita siya, ang katahimikan ni Marites
ay tila isang malakas na sigaw, isang hatol na mas mabigat kaysa sa anumang salita. Walang nangyari sa unang sesyon na yon. Hindi nagsalita si Marites. Ngunit para kay Ricardo, iyon ang pinakamahabang oras ng kanyang buhay. Gabi na, nang makauwi sila, pagod ang kaluluwa ni Ricardo. Umupo siya sa kanyang opisina, nakatitig sa kawalan, hindi alam kung saan magsisimula. Maya-maya may dahan-dahang kumatok. Pumasok si Aling Rosa, may daladalang isang luma at maalikabok na kahon ng sapatos. "Sir Ricardo," mahinang sabi nito. "Bago po pumanaw si Ma'am Elena, ibinili niya to sa akin." Sabi niya, "Ibigay ko raw po sa inyo kapag handa na kayo." Inilapag nito ang kahon sa kanyang mesa at tahimik na umalis. Nang buksan ni Ricardo ang kahon, tumambad sa kanya ang mga sulat. 12 ng sulat na nakatali ng isang kupas na laso. Mga sulat na isinulat ni Elena. Kinuha niya ang nasa pinakaibabaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ito. "Mahal kong Ricardo, habang sinusulat ko ito, pinapanood kitang natutulog sa tabi ko. Kahit sa pagod mo galing sa trabaho, alam kong kami pa rin ni Marites ang laman ng puso mo. Nakita ko kanina kung paano mo siya tinuruang maglakad. Ang pasensya mo. Alam kong ikaw ang magiging pinakamagaling na ama para sa kanya." Gumuho ang puso ni Ricardo. Kumuha siya ng isa pa. "Mahal ko, sinabihan ako ng doktor na hindi na magtatagal. Huwag kang mag-alala. Hindi ako natatakot. Dahil alam kong iiwanan ko si Marites sa mabuting mga kamay. Sa'yo. Pangako mo sa akin. Palalakihin mo siyang isang mabuti at masayang bata, ha? Mahal na mahal ko kayo." Isa-isa niyang binasa ang mga sulat. Bawat salita ay isang testamento ng pagmamahal ni Elena at isang paalala ng kanyang kabiguan. Bawat pangungusap ay puno ng tiwala sa kanya. Isang tiwalang sinira niya. Magdamag siyang nagbasa. Hinayaan niyang sunugin ng bawat salita ang kanyang kaluluwa hanggang sa wala nang natira, kundi ang abo ng kanyang pagsisisi. Pagsikat ng araw, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang sekretarya. "Ana," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit pinal. "Good morning, sir. Ready na po ang schedule niyo for the meeting with the—" "Cancel it," putol ni Ricardo. "Cancel everything for this week. My daughter needs me." Pagkatapos ibaba ang tawag, tumayo si Ricardo. Hindi na siya pumasok sa kanyang opisina. Dumiretso siya sa kusina. Ilang sandali pa, may dalang tray, umakyat siya sa hagdan. Dahan-dahan siyang kumatok sa pinto ng kwarto ni Marites. Walang sagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at pumasok. Nakaupo si Marites sa gilid ng kanyang kama, nakatingin sa bintana. Lumapit si Ricardo. Ang puso niya ay kumakabog. Inilapag niya ang tray sa bedside table. Isang plato ng sinangag at itlog, medyo sunog sa gilid. "Anak," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. "Sinubukan ni Papa na lutuin ang paborito mo." Ang mga sumunod na araw ay parang paglalakad sa napakanipis na yelo. Bawat galaw, bawat salita ay kailangang maging maingat. Hindi ginalaw ni Marites ang sinangag na niluto ni Ricardo noong unang araw. Ngunit hindi sumuko si Ricardo. Kinabukasan, sinubukan niyang magluto ng sopas. Hindi pa rin ginalaw ni Marites. Sa ikatlong araw, nagdala siya ng prutas. Kumuha si Marites ng isang pirasong mansanas at kinagat ito ng isang beses. Para kay Ricardo, ang isang kagat na yon ay parang isang malaking tagumpay. Ang mga meeting sa opisina ay napalitan ng mga sesyon ng therapy. Ang mga business trip ay napalitan ng mga pag-upo sa hardin, kung saan uupo lang silang dalawa. Ilang talampakan ang layo sa isa't isa, pinapanood ang mga paru-paro. Nagsimulang magkwento si Ricardo. Hindi tungkol sa trabaho o pera, kundi tungkol sa nanay ni Marites. "Alam mo ba, anak?" sabi niya isang hapon habang nakaupo sila sa hardin.
Noong ipinagbubuntis ka ng mama mo, ang hilig niyang kumain ng manggang hilaw. Kahit hating gabi, gigisingin niya ako para lang maghanap ng mangga. Hindi lumingon si Marites, ngunit nakita ni Ricardo ang bahagyang pagtigil nito sa paglalaro ng damo. Nakikinig ito. Kinuha ni Ricardo ang lumang cellphone ni Elena. Naging kayamanan nila ito. Ang tulay nila pabalik sa nakaraan. Gusto mo bang makita? Tanong niya. Dahan-dahan, tumango si Marites. Isang halos hindi mahahalata, ngunit napakalinaw na pagtango. Umupo si Ricardo sa tabi niya. Sa unang pagkakataon, hindi lumayo si Marites. Ipinakita niya ang isang video kung saan kinukunan ni Ricardo si Elena na galit-galitan dahil ayaw niyang bilhan ng mangga. Isang masayang alaala. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Marites. Naging ritual na nila iyon. Pagkatapos ng hapunan, na laging sinasabayan ni Ricardo, pupunta sila sa sala. Bubuksan niya ang kahon ng mga sulat at babasahin niya ang isa para kay Marites. Mahal kong Marites, basa ni Ricardo isang gabi. Habang tulog ka, gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Ang iyong mga ngiti ang nagbibigay liwanag sa aking mundo. Huwag na huwag mong hahayaang mawala ang ngiting iyan, anak. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Marites. Ngunit hindi niya ito pinunasan. Hinayaan lang niya itong dumaloy. Hindi na ito luha ng takot. Ito ay luha ng pangungulila. Isang emosyon na sa wakas ay pinahintulutan na niyang maramdaman. Isang gabi, habang nagbabasa si Ricardo, napansin niyang nanginginig sa ginaw si Marites. Hinubad niya ang kanyang coat at maingat na ipinatong sa mga balikat nito. Hindi ito umangal. Sa pagtatapos ng sulat, nagkaroon ng katahimikan. At pagkatapos, naalala ni Ricardo ang isang bagay. Ang Oyayi, ang kantang laging kinakanta ni Elena. Nag-aalangan, nagsimula siyang kumanta. Ang kanyang boses ay hindi kasing ganda ng kay Elena. Sintunado at magaspang. Tulog na, mahal ko. Napatigil siya, nahihiya sa sariling boses, ngunit naramdaman niya ang isang bagay. Isang maliit na bigat sa kanyang balikat. Nang tumingin siya, nakita niya si Marites. Ang ulo nito ay dahan-dahang sumandal sa kanyang balikat. Ang mga mata nito ay nakapikit. Isang tahimik na pagtanggap. Isang tahimik na pagsuko sa pagod at sakit. Isang maliit, munting kilos ng pagtitiwala. Naluha si Ricardo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok nito. Sa pagkakataong ito, hindi umilag si Marites. Ipinagpatuloy niya ang pagkanta, ang kanyang boses ay nanginginig na dahil sa emosyon hanggang sa maramdaman niyang bumigat ang paghinga ng kanyang anak. Nakatulog na ito sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Ricardo, ang abogado niya. Sir Ricardo, good evening. Tumawag lang po ako para ipaalam na may desisyon na ang korte. Nahatulan na po si Miss Beatrice. Makukulong po siya. Tumingin si Ricardo sa natutulog na si Marites. Tapos na ang isang kabanata ng kanilang buhay. Ngunit alam niyang ang tunay na paglalakbay ay ngayon pa lang nagsisimula. Dahan-dahan, ibinaba niya ang telepono. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Okay ka lang ba, anak? Pabulong niyang tanong, kahit alam niyang hindi siya nito naririnig. Isang tanong na ipinangako niyang itatanong araw-araw, habang buhay. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malaki at malamig na mansyon ay unti-unting nagkaroon ng buhay. Ang mga kurtinang laging nakasara ay ngayon ay bukas na. Hinahayaang pumasok ang sikat ng araw. Sa mga florera ay may mga sariwang bulaklak. At sa hangin, madalas maririnig ang mahinang tunog ng musika o minsan, ang sintonadong pagkanta ni Ricardo. Kaarawan ni Marites. Walang malaking handaan, walang daan-daang bisita na hindi naman niya kilala. Ang selebrasyon ay simple lang.
Isang maliit na cake sa gitna ng mesa sa hardin at 3 taong nakapalibot dito. Si Ricardo, si Marites, at si Aling Rosa na ngayon ay mas madalas nang nakangiti. "Happy birthday, anak," sabi ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ngumiti si Marites, isang tunay na ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. "Salamat po, Papa." Ang kanyang boses ay hindi na isang pabulong. Malinaw na ito at may tiwala. Pagkatapos nilang kumain ng cake, may kinuha si Ricardo mula sa kanyang bulsa, isang maliit at asul na kahon. "Para sa'yo," sabi niya, habang inaabot ito kay Marites. Dahan-dahang binuksan ni Marites ang kahon. Sa loob, nakahimlay ang isang silver na kwintas. Ang pendant nito ay isang maliit na pusong nabubuksan. Maingat niya itong binuksan. Sa isang panig, naroon ang isang maliit na litrato ng kanyang mama Elena, nakangiti. At sa kabilang panig, isang bagong litrato, isang litratong kuha noong 1 linggo lang, kung saan silang dalawa ni Ricardo ay magkatabing nakaupo sa hardin, parehong nakangiti. Napatingin si Marites mula sa kwintas patungo sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Papa, para lagi mong kasama si Mama," sabi ni Ricardo. Ang boses ay malambing. "At para malaman mo na lagi na rin akong nandito sa tabi mo, hinding-hindi na kita iiwang mag-isa." Hindi na napigilan ni Marites ang kanyang sarili. Tumayo siya, lumapit sa kanyang ama, at niyakap ito ng mahigpit. Ito ang unang pagkakataon na siya ang unang yumakap. Walang pag-aalinlangan, walang takot, tanging purong pagmamahal at pasasalamat. Naramdaman ni Ricardo ang pagkabasa ng kanyang balikat, ngunit alam niyang hindi ito luha ng kalungkutan. Niyakap niya pabalik ang kanyang anak, isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito, at nilanghap ang matamis na amoy ng pagiging isang ama. "Salamat po, Papa," bulong ni Marites sa kanyang dibdib. "Mahal kita." 3 salita. 3 salita na mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng pera at kapangyarihan sa mundo. "Mahal na mahal din kita, anak," sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay basag sa sobrang kaligayahan, higit pa sa inaakala mo. Nang maghiwalay sila sa pagkakayakap, isinuot ni Ricardo ang kwintas sa leeg ni Marites. Tamang-tama lang ito. Kinagabihan, magkatabi silang nakaupo sa isang bench sa hardin, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Tahimik lang sila, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa at kapayapaan. Tumingin si Ricardo sa profile ng kanyang anak. Nakita niya ang anino ni Elena sa hugis ng ilong nito, ngunit nakita rin niya ang isang bagong lakas sa mga mata nito. Isang lakas na nabuo mula sa sakit, ngunit pinanday ng pagmamahal. Dito, sa katahimikan ng papalubog na araw, sa tabi ng kanyang anak, naunawaan ni Ricardo ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Hindi ito nakikita sa mga bank account o sa taas ng mga gusali. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakataong itama ang isang pagkakamali. Ang makitang muling ngumiti, ang isang taong akala mo'y nawalan na ng pag-asa. At habang nakasandal ang ulo ni Marites sa kanyang balikat, sa wakas ay naintindihan niya. Ang tahanan ay hindi ang pinakamalaki o pinakamagarang bahay. Ang tahanan ay kung saan hindi ka nag-iisang umiiyak.